Isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon at binigyan po tayo ng panibagong kalakasan at magtipon at sabay-sabay po natin siyang handugan na mataas na papuri sa umagang ito. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord, sa buhay po ng bawat isang nandirito, Panginoon. Panginoon, nais po namin pasalamatan ka sa lahat po ng iyong ginawa sa amin, Panginoon. At sa isa pong linggong dumaan, Panginoon, na iningatan mo po kami sa aming trabaho, Panginoon, at saan man po kami nagtungo, Lord God. Binalot mo po kami, Panginoon, ng inyong protection, Lord God. At binigyan mo po kami ng pabor, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon. Panginoon, we thank you, Lord God, sa pag-ibig mo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpapala mo, Panginoon, na aming naranasan, Panginoon, na tumaloy po sa bawat isang. Panginoon, sa umagang to, tinataas po namin ang aming pagsamba, Lord God. Dalangin po namin ang iyong presensya magmula po sa umpisa hanggang sa matapos po ang aming gawain, Lord. Dalangin po namin na puspusin mo po ang bawat isa ng banal na Espiritu, Panginoon. Gabayan mo kami, Lord God, sa aming pagpuri at pag-aawit, Lord. Dalangin po namin ang gabayin niyo sa worship team, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na madala po ang bawat isa sa pagpupuri sa iyo, Lord God. Ipagpala niyo po, Panginoon, ang mga awiting aming inihanda, Lord God. Ganon din po sa aming mahal na pastor, Lord. We pray, Panginoon, bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom, Lord, sa kanyang pagbahagi po ng ninyong salita, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian at kaharian, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa bawat isang nandirito, Lord God. Open our hearts and minds, Panginoon, for your word this morning. Maintindihan po namin nawa, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon. Ubusan po naming maintindihan ang mga aral na nais mo pong iparating sa amin, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord God, na magamit ito sa aming mga buhay, Panginoon. May-apply po namin lahat ng aral na ito, Panginoon. Dala-dala po namin sa araw-araw na aming kakaharapin, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang tagumpay magmula sa umpisa hanggang sa matapos po ang aming gawain, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming tinataas at pinupuri, Panginoon. Ang ngalan mo lamang po ang aming sasambahin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ang lahat po ay inaniya naming magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 66 verse 1-2, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Amen. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. This is our time na sumigaw po sa ating Panginoon ng lahat ng ating pagpupuri sa Kanya. Hallelujah!
sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na May kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Panginoon. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang piling mo ay siyang gabay sa kasakitan, at naroon ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay,
pagdiwang ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. As we sing this song, Lord God, saying that you are so good in our lives, Panginoon. And as long as we live, Lord God, kami po ay aawit at magpupuri sa iyo habang buhay, Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng iba at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumsan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sutulan, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng iba at wagas mo magsinta. Habang wala kakayanang masuklian
Yakap mo ako sa aking karamdaman. Ibibig mo ako nang di kayang tumasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na pahiran.
gather, Panginoon, we want to thank you, Lord God, for all the good things, Panginoon, na ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at pag-ibig mo na aming nararanasan, Lord God. And we thank you, Lord God, for giving us the strength every day, Lord, sa aming mga buhay. Sa bawat pagsubok po na aming pinagdadaanan, Lord God, kapiling ka po namin, Panginoon, at wala po kaming dapat ikatakot at ipangamba, Panginoon. Dahil ikaw po ang aming kapiling, Lord. Ikaw po ang aming kalakasan, Panginoon, sa lahat po ng aming pangangailangan, Lord God, sa lahat po ng aming pagsubok, Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming pinupuri at sinasamba, Lord. Pangalan mo po ang aming itinataas, Panginoon. We praise you and we glorify you, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Happy Hearts Day sa ating lahat. Yun. Actually, kahapon naman yun, no? Pero every Sunday naman, Hearts Day tayo. At ang mensahe natin, though hindi talagang love, courtship, and marriage, pero ito naman ay konektado pa rin sapagkat papatuloy natin ating series, Now is the Time, at ang topic natin is counting the cost of following Jesus. But before that, let us all pray together. Lord, thank you sa mga awitin na yan na nagdideklara how faithful you are. At kami naman bilang response ay patuloy na aawit ng papuri at isusuko ang aming buhay bilang pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sabi ko nga, konektado ito sa love kasi this is the highest form of love na masasabi nating ibinigay sa atin ng Panginoon. Nung siya'y namatay sa ating mga kasalanan, tayo rin naman ay kanyang sinabihan na bilang demonstration ng ating pagmamahal sa Kanya, we need to go and make disciples to all nations. The best way to show our love to Jesus is to follow His commandment, His mission. Yun na po yun. At the best way to demonstrate our love to other people is to bring them to Jesus. And that is discipleship. So, konektado po ito. Pag pinag-usapan natin ang pagsunod sa Panginoon, masasabi natin na punong-puno ito ng biyaya. Amen? Pero sa kabila noon, punong-puno rin ito ng sakripisyo, ng burden. At naging maliwanag naman si Jesus. Nung kanyang tinawag ang kanyang mga disipulo, sinabi niya, kung kayo susunod sa akin, may sakripisyo yan, may pagsuko ng sarili, at merong pagtitiis. Doon sa mga panahon ni Jesus na siya'y gumagawa ng mga miracles, maraming tao ang napalapit sa kanya dahil sa miracles. Dahil sa mga healing, dahil sa mga pinapakain niya yung libu-libong tao, maraming sumusunod sa kanya. But when it comes to discipleship, pag pinag-usapan niya na yung carry your cross, deny yourself, paunti ng paunti, yung sumusunod sa kanya. Doon mo makikita na ang discipleship is not an easy path. Kaya pag-aaral natin ngayong umaga na sa passage na ito, kung ano ba talaga ang ibig sabihin to count the cost of following Jesus. Number one, the call to radical commitment. Matapang na paninindigan. Basahin po natin ang talatang ito. Sabi dito, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin
ay hindi maaring maging alagad ko. Sa pagbinasa natin ang passage na ito, hindi po si Jesus nagtuturo ng hatred sa inyong mga mahal sa buhay, kundi priority. Kailangan ang pagmamahal natin sa Kanya ay mas higit. Bakit kaya kailangan yun? Kasi pag minahal mo si Jesus, yung pagmamahal na maibibigay mo sa pamilya mo, tunay. Kasi dadalo yung pag-ibig ni Jesus sa iyo in a real way. So hindi po ito mahit ka sa iyong pamilya at ako lamang ang mahalin mo. Hindi naman pwedeng ganoon eh. So iba po yung paniniwala ng iba. At yung carry your cross means embracing suffering, sacrifice, and perseverance. Ano po ba nakapaloob dito kapag sinabing buhatin mo ang krus? Ito po ay pagpipigil sa sariling kasalanan, pagbitaw sa maling relasyon, pagtanggi sa sariling ambisyon kung ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. So, tinatansya mo, ang lahat pa ng aking iniisip, ginagawa, ay hindi kalooban ng Diyos, at pag tinanggihan mo yun, yung po'y pagdadala ng sarili mong krus. Sumusunod ka sa Kanya. Ikaw ay nagiging tapat kahit mahirap. Sabi nga ni Paul sa Galatians 2:20, basahin niyo po ng malakas. Amen. So, kilala naman natin si Paul, di ba? Bago siya naging born again, naging prosecutor siya, nagpa-persecute sa mga Christian, kinukulong niya, pinahihirapan niya, at he is proud about his accomplishment. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, iniwan niyang lahat iyon. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na. Anong ibig sabihin nun? Yung buhay ko dati, na masama, no? Nananakit ng kapwa, nag-a-accuse. Hindi na ako yun, bago na ako. Hindi na ako ngayon ang nabubuhay, sabi niya, kundi si Kristo. Ito na yung pagkakilala niya kay Kristo, lahat ng pagmamahal ni Christ, sakripisyo ni Jesus, lahat ng commitment ni Jesus, sabi niya, in-apply ko na sa buhay yan. Amen? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. So iniwan niya ang dating buhay, ngayon ito na. All by faith in Jesus. All about Christ, not about himself. So ganun po ang ating buhay ngayon. Hindi na yung tawag ng sariling kagustuhan, kundi yung gusto na ni Jesus. Meron isang batang misyonaryo na nangangalang William Borden, isa siyang tagapagmana ng mayamang pamilya. Iniwan niya yung kanyang kayamanan at pumunta sa isang bansa, no? Sa ibang bansa para mag-missionary. Sabi ng kanyang mga kaibigan, naku, sinasayang mo lang yung buhay, bata ka pa. Pero meron siyang sinulat sa kanyang Bible na tatlo, no reserves, no retreats, no regrets. No reserves, ibig sabihin, wala siyang itinatabi sa kanyang sarili, lahat para kay Jesus. Ibibigay ko ito para sa Panginoon. At no retreat, nagdesisyon na akong gawin ito, hindi na ako babalik. Wala nang alisan. At no regrets, wala po siyang pagsisisi. Ganun din tayo sa ating buhay. The moment we follow Jesus, amen? Talagang no reserve na tayo. No retreat, no surrender, no regrets. Kayo ba mayroong pagsisisi na sumunod kayo sa Panginoon? Wala naman, ano? Amen. Sapagkat, although may paghihirap tayo, mayroong biyaya na nakalaan para sa atin. Amen. So, anong application natin para sa ating buhay, sa pamilya, yung pagmamahal natin, maaring meron tayong mga desisyon na hindi maintindihan ng mga tao dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Pero gawin mo lamang yan sapagkat
Iyon ay iyong desisyon na hindi ka magko-compromise. Sa trabaho, it may mean refusing practicing unethical work, right? Even if it takes promotions, no? Maagaw yung promotion sa iyo, o hindi mo gagawin yung unethical practices para lang sa promotion because you want to follow Jesus. Sa ministry natin, kahit walang nagpapansin sa iyo, you are unnoticed. Keep on serving the Lord. Kasi decision mo yan to follow Jesus, not to follow kung sino man. Amen? Sa mga estudyante naman, sa pagkikipagkaibigan nyo, don't compromise your faith, your values, just to fit in. Kasi maraming hahatak sa'yo dyan na, ba't nagbago ka na? Sumama ka na muli sa akin o sa amin. But being a believer of Jesus Christ, kayong mga estudyante, manindigan kayo sa pananampalataya nyo, hindi ako magko-compromise. At makikita nila yung pagbabago mo, sila na ang sasama sa iyo. But, don't go with the crowd alone. Kailangan makisama ka sa mga mananampalataya, maging malakas ka. Huwag kang sumama sa crowd na hindi mananampalataya na nag-iisa ka. Kasi, dadalhin ka ng agos. Okay? Kung sasama ka sa kanila, you want to influence them, bring your Christian friends. Huwag kang mag-isa sapagkat madali kang ma-impluensyahan. Sa pag-aaral mo, choose honesty over shortcuts. Sa future mo naman, meron kang pangarap, tanungin mo ang Panginoon, does this honor Christ? Pangalawa, the wisdom of counting the cost. Ito mga kapatid, napakahalaga nito. Ang sabi rito, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, okay? Hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng nakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Dito sa mga talatang ito, pinapakita yung discipleship is not an impulsive decision. Hindi agad-agad na desisyon. Kaya nga sa discipleship, pinag-aaral muna tayo. Di ba? Hindi agad isasalang ka sa isang gawain, nasisimulan mo, pagkatapos hindi mo naman tatapusin. So kailangan discipleship, mula sa basic, start from basic. Para makita mo, ano ba yung nakataya rito kapag sinimulan ko yung gawain ito. Hindi tayo magiging katulad ng lalaking ito, nagsimula pero hindi natapos. Discipleship is not an impulsive decision. It requires sober reflection. Kasi marami po nagsisimula ng full of enthusiasm, sigla eh. Pero halfway, nawawala. Di ba? Bakit? Kasi hindi nila naisip yung consequence ng decision nila. The more you follow Christ, the more harder it is. Kaya pag dumating yung hardest time, nawawala na. So, dapat maging katulad nyo yung disciple nyo. Amen? Kasi nandito pa kayo eh. Kung wala kayo dito, hindi kayo nagtagal. Pero nandito kayo, nagtagal kayo. You need to duplicate yourself. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. So what is involved in discipleship? What are the costs of discipleship? Number one, self-denial. Sabi ni Jesus, whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ibig sabihin ito yung surrendering personal ambitions, personal desires, comforts, even yung relationship na alam mo na hindi tama. Mga kaibigan na humahatak sa iyo para hindi sumunod sa Panginoon. You have to surrender that, self-denial. Ang self-denial, lahat ng mga gawain ng ating sarili na magkakasala tayo. Pangalawa, perseverance to trials.
Sabi nga natin, maraming nagsisimula ng masigla, matatag, pero pagdating ng pagsubok, nawawala. Di ba naalala niyo yung the sower ng seeds? Meron napunta sa batuhan, biglang tumubo, pero walang sun. Nawala din siya. No? Meron iba naman napunta doon sa daanan. Ano? Dahil wala ring lupa doon, dumating yung ibon, kinuha yung seeds. Meron naman sa tinikan. Bigla naman siyang tumubo, kaso dahil sa yung mga tinik ay nandoon, habang siya'y lumalaki, natutusok siya. Meron mga ibig sabihin. Yung mga tinik doon, yung cares of this world. Na biglang sigla, na pagtanggap sa Panginoon. But when the cares of this world ay dumating sa kanyang buhay, nawawala na siya. Meron iba naman tumanggap ng salita ng Diyos na meron sigla, enthusiasm. Nung dumating ang pagsubok, nawala na rin. Pero merong mga seeds na nahulog sa matabang lupa. Nagbunga ng 60-fold, 100-fold. Yan po yung puso na totally dedicated sa Panginoon. Amen? Perseverance through trials. Number 3, obedience. Ang pagsunod po sa Panginoon, hindi lamang paniniwala. Ito'y active service sa Panginoon. Yes, I believe in Christ, but I will follow Him no matter what. Sabi nga ni Paul, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able. So maganda po yan, we believe in Jesus. But we need to follow that up with active service. No matter what, no surrender, no retreat. Susunod po ako, no turning back. Diba? Number 4, total surrender. Sa verse 33 sabi, gayon naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Hirap naman yan, tatalikuran kong lahat. Hindi naman po sinasabi ni Jesus na ibenta mo ang lahat ng possession mo at sumunod ka sa akin. O tanggihan mo yung pamanang ibibigay sa iyo. May pamana ka. Hindi naman po ibig sabihin niya. Kasi you can use your possession to support the ministry. Amen? Hindi yan, iwanan mo yung trabaho mo, pumunta ka sa bundok. Hindi po yan. You can serve the Lord wherever you are. Amen? Gamitin mo kung saan ka inilagay ng Panginoon. Kailangan lamang ng total surrender. True discipleship means holding nothing back. Basahin natin ng Philippians 3:7. Sabi rito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Tanong ko po sa inyo, ano ba yung mga dati na mga bagay na pinapahalagahan mo noon? At kayong sumusunod ka na sa Panginoon, ay tinuturing mo nang walang kabuluhan. Ha? Sample nga, isa? Sugal? Narinig ko, sugal eh. Tama ba? Sugal. Dati, bingo. Diba? Nung ako'y bata, pusoy. No? Nagpupusoy ako. Kasi, naalala ko yan, nandito yung bahay nandito yung bahay namin, yung kaibigan ko nandito, pag dumadating na si Pastor Muta, aalis na ako ng bahay, magpupusoy na lang ako instead of Bible study. No? Ang sarap eh. Kasi hindi mo pa alam yung values mo, di ba? Pero nung nakilala ko na si Jesus, hindi na ako napupusoy. Alam niyo ba yung pusoy? Huwag niyo na malaman yun. Ano naman ang pusoy na yun? Nag-iiba yung values mo. Dati, yun ang barahan ng hinahawakan mo. Ngayon, Bible na. No? So, iniwan mo na yun. Dati naman siguro, party-party ka. Ano? O rock and roll dyan. Ano? Yung gitara mo, ginagamit mo sa mga Led Zeppelin dati. Ganyan, no? Mike Hanopol. Naku, hindi nyo ata kilala yung mga ganyan. Sampagita. Ngayon, nandito ka na.
Amen? So, yan yung mga sample na iniwan mo na yon. O dati, maawit ka. Siguro si Nicole, maawit. Saka ba maawit noon? Sa church na ata laki ito, no? Sila, Steven, laki na rin ng church ito eh. Okay. Pero kayo dyan na medyo maedad na, ano yung naiwan nyo dati? Pambababae. Dati, lalo na kung may tsura ka yung mga nakakatanda natin dito, beer house. Oh, tama. Dati yun ang puntahan mo, pero nung na-born again ka, nasa house of God ka na. Amen? Oh. Dati yung relationship mo, kung sino-sino na lang. Ngayon, one man, woman ka na. One woman, man ka na. Amen? Kasi nakaraan mo yun eh. Sabi ni Paul, hindi na mahalaga sa akin ngayon. Ang mahalaga sa akin, ang pagsunod sa Panginoon. Amen? May kabuluhan po yun. Meron isang farmer na talagang sobrang attached siya sa kanyang farm. Pinataba niya yung lupa, lumago yung mga tanim niya. Sabi niya, ito ng buhay ko. Dumating yung malakas na bagyo. Nako, na-wipe out lahat ng kanyang pinaghirapan. Na-depress. Nalungkot. Nawala ng pag-asa. Bakit? Kasi doon siya nakayakap lamang. Pero ang Kristiyano, kahit ma-wipe out ang lahat-lahat sa kanyang buhay, basta siya'y nakahawak, naka-lean on kay Jesus, alam niya na may purpose. Kung anong nawala, mas best ang papalit doon. Amen? Yan po ang kagandahan sa pagsunod sa Panginoon. Akala natin yung nawala sa atin, ay yun na yung pinakamaganda, pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Pero habang sumusunod ka sa Panginoon, pinapakita niya sa iyo, meron palang magandang kapalit siya. Mas maganda ang kapalit na ibibigay ng Panginoon. Amen? Kaya sa mga magulang, isurrender niyo po ang inyong mga anak sa plano ng Diyos. Sapagkat yun ang best way na pamanang maibibigay niyo sa Kanya. Kaya, nung kami mga bata, inililehens kami ng nanay ko, ganyan. No? Wala mang malaking pamanang kayamanang naiwan, pero yung pananampalataya, inheritance of faith, nananatili po yan. So, yan po yung pamanam nyo sa inyong mga anak. Sa trabaho mo, use your career as a platform for witness, not just for personal success. Yes, God wants you to be successful sa inyong business, sa inyong trabaho, pero gamitin mo yan to bring other people to the Lord. Sa mga estudyante, use your talent sa music, sa sports, to glorify the Lord. Sa tahanan mo, tumulong ka as an act of worship. Sa iyong mga pangarap, let God guide you sa iyong pangarap sapagkat dadaling ka niya doon. Nalala niyo yung nag-build ng bahay sa batuhan at sa buhanginan? Sino po yung nanatili? Yung nag-build sa batuhan. At siya'y tinawag na wise person. Ganun po tayo. Kapag sumunod ka sa Panginoon, you're standing on strong foundation, you are a wise person. Hindi po tayo katulad ni Demas sa 2 Timothy chapter 4, verse 10. Ito po ang kanyang istorya. Basahin po natin. Yan. Alam nyo, naranasan ni Pablo rito yung napakasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Sapagkat si Demas nakasama niya sa first and second imprisonment niya sa Rome. Pero, nung si Paul na po ay hahatulan ng mamatay, doon naman siya iniwan ni Demas. Hindi po siya iniwan ni Demas dahil nagbakasyon si Demas. Ang masakit, si Demas ay sabi rito, minahal niya ang daigdig na ito. Ibig sabihin, yung pattern, yung system, yung ways of the world, minahal niya.
Iniwan niya si Paul na nakaharap sa kamatayan in times of need. Alam niyo, minsan, napakasakit noon sa atin, di ba? Na sa oras ng pangangailangan mo, doon ka iiwan ng tao na kasama mo. Pero sa saya, kasama mo siya. Yan pong nadama ni Pablo. Napakasakit. Pero lalong nasaktan si Paul sapagkat hindi lang siya iniwan, kundi minahal po ni Demas ang mundong ito. Iniwan niya yung kanyang pananampalataya. Bilang disciple po, napakasakit na makita mo yung dinidisciple mo, unti-unting nawawala sa pananampalataya. Yun po. Kaya dapat, kailangan nating sagapin sila, dalhin natin ang maigi sa Panginoon para hindi sila matulad kay Demas. Yung separation na caused by Demas ay pag-iwan kay Paul ay hindi lamang isang na-board siya, no? Hindi. Ayoko na kay Kristo. Ayoko na kay Kristo. Corrupt na ang kanyang buhay. Kaya sa ating buhay po, kapag nakikita natin na nagsisimula na tayong magmahal sa sistema ng mundo, eh yan na po, manalangin na tayo sapagkat sabi ng Panginoon, ang magiging katulad tayo ng isang aso na kakainin yung sarili nating suka. We will be worse than the unbeliever, mga kapatid, kapag tayo lumayo sa Panginoon. Kasi we know the truth, but hindi natin pinapansin, i-ignore natin. At lalo pong mapapariwara ang ating buhay. Number 3, the seriousness of discipleship. Basahin po natin ang mga talatang ito. Amen. Okay, umpisa natin mula sa una. Dito po sa talatang ito, binabahagi ni Jesus yung pagtuturo tungkol sa pagiging alagad. Kaya gumamit siya rito ng mga example. Una, discipleship requires careful consideration. Yung hari po na karakter dito ay tumutukoy o nagsisimbolo sa malaking desisyon natin sa buhay. Yung pag-upo niya naman upang pag-aralan ang mga mabuti, ito naman yung masusing pag-aaral sa mga bagay na gusto nating gawin. Tumutukoy ito sa pag-iisip ng mabuti, hindi pa dalos-dalos. Amen? So, just as the king must sit down and study ang kaaway niya bago pumasok sa gera, tayo po, bago tayo pumasok sa isang bagay, pag-aaralan natin. Lalo na yung mga big decisions sa ating buhay. Ano ba yung biggest decision sa iyong buhay? Una, nung tanggapin mo si Jesus. Alam mo ba ang cause nung tinanggap mo si Jesus? That's the biggest decision. You have to follow Him for the rest of your life. Hindi po seasonal. Hindi po every Sunday lamang, but for the rest of your life. That's the biggest decision sa iyong buhay. So, kaya nga po kapag tayo nagpipreach ng gospel, sinasabi natin merong good news at merong bad news. Good news, Jesus died for you, saved you, will give you eternal life, but the bad news is you're a sinner, you're going to hell. Amen? At kapag tumanggap ka na sa Panginoon, nandun na yung responsibility naman. You have to be His disciples. Ano po ba ibig sabihin ng disciple? Mathetes, a learner and a follower of Jesus Christ. You keep on learning and you keep on following Him until Jesus comes back. So discipleship requires careful consideration. Pangalawa, discipleship exposes our limitation.
Yung salita po nitong ginamit ng 10,000 laban sa 20,000 ay nagpapakita ng realidad na meron pong limitasyon ang tao. Kaya't kailangan niyang kilalanin kung kaya ba o hindi. O dito, pinag-aralan ng hari, kaya ba ng kawal ko na labanan yung bilang ng kaaway natin? Pinag-aaralan niya, hindi siya agad sumugod di ba? Umupo siya, pinag-aralan. So sa ating buhay, sa pagdi-disciple, kailangan ipaalam natin sa disciple natin, ito ang iyong susuungin, ito yung iyong gagawin. Ito yung nakasalalay bilang disciple ng Panginoon. Kapag sinabi niya, yes, I'm going to follow Jesus, regardless of the cost, wow, ang ganda po niya. Ngayon, medyo pag nagda-doubt siya, give him time. Huwag natin pilitin sapagkat madi-discourage lamang tayo. Pangatlo, discipleship demands total commitment. Sabi rito, pakikipagkasundo. Kung hindi kaya, mas mabuting pag-aralan at maghanap lamang ng tamang paraan, alternative, kaysa mapahamak tayo. Di ba meron tayong minsan gustong gawin na bigla-bigla nating ginawa, hindi natin alam yung resulta, kapahamakan pala sa atin. Kasi hindi natin napag-aralan Halimbawa, may nag-aalok sa iyo ng kung ano man yan, usong-usong ngayong mga scam no? Ang unan lang ibibigay sa iyo, napakalaking tubo. Diba? Siyempre, alam nila, ma-attract ka agad dyan Pero dapat po talaga, pag-aralan muna, maupo ka, at isipin mo, ano ba yung alternative na gagawin ko? Para hindi agad ako sumabak dito. Yun. Paano naman natin po i-apply sa ating buhay yan? Sa buhay Kristiyano, bago sumunod kay Kristo, dapat isaalang-alang ang kahulugan ng pagpapasan ng krus. Hindi naman po nananakot si Jesus na, okay etong lahat ng dapat yung gawin. Hindi niya po tinatakot. Ito po yung reality na dapat nating harapin. Pasanin ang krus sa araw-araw. Sapagkat ito'y habang buhay na commitment. Amen? Sa pamumuno po at pagpapasya, kailangan meron tayong strategic planning. No? Di ba yung kailangan na ano ba yung mga manpower natin, kaya ba yan? Meron ba tayong resources? Ano ba yung magiging resulta niyan? Yan, strategic planning. Ganun din po sa ating buhay. Meron po ba tayong kakayanan? May resources po ba tayo? Meron pa bang posible at positibong resulta yan sa ating buhay? Whether sa personal, sa trabaho, sa ministry, yan po dapat yung iniisip natin. Hindi po tayo nadadala ng damdamin. Yan. Pag nadala tayo ng damdamin, ay madali tayong sumabak agad. Sa araw-araw na buhay, may mga desisyon po tayo tulad ng pag-aaral, negosyo, relasyon, dapat timbangin ang kakayanan at kahihinatnan. Sabi nga natin, kapag tayo pumasok sa relasyon, ano po ba ang isipan niyan? Marriage na. Di ba? So, pag pumasok ka sa relasyon, dapat isipin mo, eto na, pakakasalan ko na to. Yan. Kaya, hindi po yan isang kanin na mainit na isusubo. Pag napaso, ay iluluwa. Yan. Pero pwede namang iluwa kapag napaso. Pero sa relasyon, hindi na po pwede. Kaya, pag-isipan, pag-aralan, para hindi mapahamak. Kung gagamitin naman po natin ang ministeryo, magandang paalala na bago tayo magtayo ng small group, core group, discipleship program, pag-aralan natin ang ating kakayanan. Kaya meron tayong training na nakalaan sa buong taon na ito. Para po ang mga potential leaders ay i-train natin bago sila sumabak sa core group. Amen? Kaya po, in-expect po natin ang bawat sarili ito magkakaroon ng sarili nilang grupo.
ihahanda natin sila. Higit sa lahat, very important, following Christ means entering a spiritual battle against sin, the flesh, and the devil. Kaya po walang nagtatagal sapagkat ang ministry po, hindi po ito isang parang negosyo lang. Nasisimulan mo, gagawin mo yung sarili mong effort. Hindi po. Meron kang kalaban. Ano? Ang sabi rito, basahin po natin yung salitang ito sa Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ibig sabihin, kapag ikaw merong gustong bahagian ng salita ng Panginoon, yung tao na yan, sa likod yan merong nag-iimpluwensya na mga may kapangyarihan, spiritual forces. Kaya hindi madali na magtayo ng sariling ministry in our own strength. Sa tingin nyo, bakit kaya nag-struggle tayo? No? Napag-usapan nga namin ni Pastor Ramirez. Bakit kaya? Yung mga kulto, ang dami nila agad. Di ba? Talaga, ang dami nila agad eh. Pero tayo na nagpipreach ng katotohanan, ang hirap magdala. Ang hirap punuin yung silyang bakante na yan. Anong reason? Kasi po, merong makapangyarihan, espiritu na nagkokontrol sa mga taong yan. Kaya dapat po maging handa tayo. It's a spiritual battle. Kaya maganda, we need to keep on praying, keep on asking the Lord's power, control, upang manatili po ang gawain ng Panginoon. It's not about us, it's about Christ. Amen? Sabi ni Pedro, 5, 8, and saka sa 9, basahin po natin, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ano sabi ni Peter? Maging handa kayo. No? Bakit? Kasi si devil, hindi yan napapagod. Ang sabi rito, nag-overtime siya. Oh. Para siyang liyong umuungal, aaligid-aligid. Naghahanap ng malalapa. Kapag ang Kristiyano hindi nag-aaligid-aligid, nakatambay lamang, masipag pa si Satan, ano? Wala na. Yung ating pinupunteriya, naaligidan na. Kaya nga, before we go to a certain place para mag-witness, we ask the Lord to prepare the way. We rebuke the devourer. We rebuke the devil. Hindi po tayo pwedeng pumunta lamang doon na, naghanda na ako, maganda ng suot ko, naka-makeup na ako, guwapo na ako, ma-attract na sila. Hindi po. Pagpunta mo roon, baliwala na itsura mo kahit artista ka pa. Kasi ang devil, binubulag po ang isipan ng mga tao. Yan. Pero pag tayo handa, sabi ni Peter, yung umaaligid-aligid na yun, sisipain ng mga anghel ng Panginoon. Amen? Pagpunta mo doon, kahit simple lang ang suot mo, simple lang yung salita mo, bukas ang tenga nila at puso makikinig sa iyo. Praise the Lord. It is the power of God, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kaya sa mga pamilya po, guard your home with prayer and scripture against worldly influences. Sa ministry natin, kailangan natin, we need to equip more leaders to be prepared, to stand up for the cause.
Ano po yung dapat nating bigyan ng pansin at lubos na pag-isipan? Following Jesus is costly, but the reward is eternal life, joy, and fellowship with Him. Yes, mahirap po. Yes, may struggle. Pero may reward naman tayo sa Panginoon. Ang reward ng Panginoon, higit pa sa inaasahan mo sa iyong buhay. The question is not whether discipleship costs, but whether we are willing to pay the price. Yung reward po far outweighs the sacrifice. No matter ang hirap sa buhay, basta ginawa mo sa Panginoon yan, ang kapalit po niyan ay sobrang pagpapala ng Panginoon. Beyond measure, siksik, liglig, umaapaw. Kaya po masasabi natin sa paglilingkod sa Panginoon, no reserves. Ano pa isa? No retreat, no regrets. Let's all pray together. Father God, thank you. Hindi po kami nagsisisi sa ilang taon na kami naging church dito sa lugar na ito. Sapagkat alam po namin na may purpose ka sa aming buhay. Nadalhin ang mga tao sa iyong paanan. Alam namin na mahirap ito, Panginoon, sapagkat sa iyong malapit na pagdating na, ang kaaway ay nag-overtime upang ang mga tao'y bulagin. But greater is you that is in us than he that is in the world. That we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya kami po ay patuloy na maglilingkod. Patuloy na magsisikap, manalangin, mag-share, mag-disciple. Hindi mapapagod. Bigyan mo po kami ng lakas, ng pananampalataya, ng pagmamahal, na nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.